mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel Malyares Garden. Ang share ko naman po sa inyo kung paano yung pagtatanim ng mga bougainvillea na kagaya dito. Ito yung mga kinuha ko na may mga ugat na. Ilalagay natin siya sa panibagong pagtatanim, ilalagay natin sa sapat. Kung paano gagawin natin para maingatan natin na sure na mabubuhay at mamumulaklak agad. Ito marami kasi ito, mayroong malalaki na ganito. May mga ugat na siya. Kasi galing ito sa mga plastic ko na mga matagal na nagsilaki na sila. Pero nag-direct siya sa lupa. Kaya ipapanibago natin siya ng pot. Ilalagay na natin sa timba pot. Pero lang po natin gagawin. Ito mga ganito ito, mga buhay na mga may ugat. Kuha tayo ng isa. Kung dito ang haba ng ugat, diba? Dapat lang number 1 natin na gagawin, lilinisan natin. Tatanggalin natin yung mga sanga na hindi na natin kailangan. Yun yung gagawin natin pagkatanim. Number 1, lilinisan natin para mawala yung fungus niya. Kasi pagka mas maganda na, total ganito na, linisan na natin, mas maganda. Linisan muna natin. Pinalitan natin tubig, masyadong marumi kanina, di ba? Ayan, malinis na. Kasi alam nyo, pag yung may mga dumi dito, yung mga dumi siya, yung mga naging green, fungus yun. Yun ang pinag-uumpisan, kaya nasisira yung mga balat. Kung minsan, palaki na ng palaki. Kaya nasisira yung mga sanga iba, fungus yun. Ituturo ko rin sa inyo kung paano yung gagawin natin doon sa susunod yung video, kung paano natin magagamot yung fungus. Actual ko sa inyo. Kaya dapat malinis. Ganyan. Linis na, di ba? Ito, malinis na. Lalagyan na natin dito sa timbapat na ganito. Maganda yung kakabutas natin. Ayun. Medyo malaki. Kasi pagka maulan, maliit yung butas niya, nabababad siya sa tubig. Yun ang pinag-uumpisan, kaya yung mga ugat niya nasisira. Ayaw kasi ng bougainvillea na nabababad sa tubig yung puno niya, yung ugat niya. Ito yung gagamitin natin na potting mix. Rizal na may halo na lupa.
Pwede rin gumamit ng mga common barrow, yung natural na lupa lang natin. Huwag lang yung malagkit. Hindi naman maselan sa lupa itong mga bougainvillea. Hindi naman kung ganito ginamit ko, maghahanap na kayo ng ganito. Pwede rin yung mga lupa natin. Depende lang sa pagdidilig. Pagka ibang klaseng lupa, ibang klase ng pagdidilig. Kasi mayroong mga lupa na matagal matuyo. Dadalangan nyo na lang ang dilig. Pagka naman rice hull na ganito, madali siyang matuyo, dadalasan yung dilig. Kung nag-uulan, madali siyang matuyo. Kung naman nag-aaraw, dapat madalas ang dilig, di ba? Araw-araw. O kada kalawang araw. Pero yung totoong lupa na yung common barrow lang na hindi malagkit, kung makita nyo na dry, sa kanya lang diligan. Ganito lang gagawin natin. Alagyan natin dito. Alagyan muna natin ng rice hull dito. Tatansyahin lang natin yung sakto na ano. Ito, pwede na rin bonsayin ito, pero ngayon hindi natin bobonsayin kasi pwede natin ilagay ito sa mga bonsai pot kasi maganda yung ugat, di ba? Pero medyo maliit pa naman kasi, kaya ilalagay muna natin dito sa timba pot. Kung magtagal pa, maganda naman yung saka natin ilagay sa bonsai pot. Huwag natin putulin itong ugat. Pasok na lang natin dyan. Nakita nyo baluktot lang natin pa ganyan. Ilalagay natin yung sakto na ano. Ganyan lang, di ba? Yung ugat niya nandyan lang. Ganyan, hawakin natin ng ganyan. Kasi pagka hindi natin hinawakan, bibitaw siya eh. Hawakan muna natin. Saka natin lagyan ng unti-unti na rice hull. Ito para sa mga ano ito. Yung mga baguhan pa lang na nagtatanim ng mga bougainvillea. Yung mga datihan na, siyempre sanay na sila. Dapat ganyan lang. Hindi malalim lang. Di ba? Ganda, sentro-sentro. Ito, kung ganito, kasi may ugat na ito, parang niripat na lang natin. Kasi ito, may pa ako dito eh. Pinagkukuha ito, malaki pa ito. Ganito din ang gagawin ko dyan. Ito, didiligan natin. Lalagay ko lang ito para hindi mabasa dito sa lamesa. Dapat ang diligan natin. Basta nagtanim kayo na gano'n, dapat diligan na natin. Kahit hindi naman masyadong marami kasi medyo basa naman itong ano niya. Potting mix niya. Ayan, nadiligan na. Okay na yun. After 2 months, ito, o wala pa, mamumulaklak na ito. Kasi hindi naman nasaktan, di ba? Kasi buo naman yung ugat niya. Tinrim natin, niripat lang naman natin halos kasi mga buhay naman ito. Ganito ang mangyayari sa kanya pagka pinapatuyo ko lang. Magiging ganito siya. Ito example ko sa inyo. Ganyan na magiging gandang bulak lang yan sa loob ng 2 months. Di ba? Ganun lang para sure natin na mabuhay siya. Ganda ng bulak lang. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video ko. Pag nagustuhan niyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Paki-hit yung notification bell para yung mga sasunod ko pang video maging updated kayo.